Overseas now, attacks by Israel on Iran are expanding, and so is the crossfire. Tonight, Israel's Iron Dome defense system intercepted a new volley of attacks from Iran. Israel says it's continuing to launch strikes against Iran after its major offensive began on Friday. Israel launched Operation Rising Lion. This operation will continue for as many days as it takes to remove this threat. Iran retaliates, hitting populated centers in Israel after Israel unleashes airstrikes that have left Iran's military leaders dead and key nuclear facilities crippled. Ang pinakamakapangyarihang tao sa Iran, ang Supreme Leader na si Ayatollah Ali Khamenei, ay kasalukuyang nagtatago sa hindi matukoy na lokasyon. At ang dahilan, isang napakalakas at biglaang pag-atake mula sa Israel ang sumira sa pinakamataas na liderato ng militar ng Iran at binura sa mapa ang ilan sa pinakamahalagang siyentipiko ng bansa. Sa isang operasyong tinawag na Operation Rising Lion, mahigit 200 Israeli fighter jets ang sabay-sabay na lumipad at umatake sa higit 100 target gamit ang mahigit 300 precision-guided missiles. Ang epekto, paralisado ang buong sistema ng depensa ng Iran. Wala nang malinaw na leader, wala nang direksyon, at ang pinakamatataas na opisyal ng militar, kabilang ang Chief of Staff, ang commander ng IRGC, at ang leader ng kanilang emergency command ay patay na lahat. Kahit ang mga siyentipikong nasa likod ng ambisyong nuklear ng Iran, hindi rin nakaligtas. Pinuntirya at pinaslang sila sa sarili nilang mga opisina at tahanan. Ayon kay Prime Minister Benjamin Netanyahu, ang operasyon ay isang preemptive strike. Kailangan itong gawin dahil ayon sa intelihensya, ilang buwan na lang at kayang-kaya na raw ng Iran gumawa ng sandatang nuklear at magpakawala ng missile na maaring pumatay ng milyon-milyon kahit wala pang nuclear warhead. Sa madaling salita, hindi ito simpleng pag-atake. Isa itong mensahe, isang babala. Para sa Israel, ito na ang do or die moment. Isang pagkakataon lang para sirain ang programa ng Iran at pabagsakin ang makina ng IRGC bago pa ito makabawi. Pero ano nga ba ang IRGC? Ang IRGC o Islamic Revolutionary Guard Corps ay isang elite paramilitary force na itinatag matapos ang Islamic Revolution ng Iran noong 1979. Lahat ng miyembro nito ay personal na pinili ni Khamenei para protektahan siya, ang revolusyon at ang rehimeng Islamiko. Kahit pa ang kalaban ay galing sa loob mismo ng bansa. Pero teka muna mga kaibigan, hingi lang sana ako ng isang like at subscribe sa video na ito. Malaking tulong na ito sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon balik na tayo sa video. Lumawak ang kapangyarihan ng IRGC sa paglipas ng panahon. May sarili silang hukbo, Navy, Air Force at Intel Division. Kontrolado rin nila ang ballistic missile program at drone fleet ng Iran. Pero ang pinakadelikado sa lahat, meron silang shadow army sa iba't ibang bansa, gaya ng Hezbollah sa Lebanon, Houthis sa Yemen, Shiite militia sa Iraq at Hamas sa Gaza. Para silang mga braso ng Iran sa iba't ibang parte ng mundo. Nakikidigma pero hindi direktang kasali ang bansang Iran. Kaysa isa-isahing tugisin ang mga grupong ito, pinuntirya ng Israel ang pinanggagalingan ng lahat, ang mismong utak ng IRGC. Sa pinakaibabaw ng IRGC ay si Major General Hossein Salami. Simula noong year 2019, siya ang naging Commander-in-Chief at pinagkakatiwalaan ni Supreme Leader Khamenei. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, naging mas agresibo ang mga galaw ng IRGC. Siya mismo ang nagbigay ng daan-daang milyong dolyar para palakasin ang missile arsenal ng Hezbollah. Siya rin ang nagpabilis ng covert operations sa Syria, Iraq at Yemen. At sa kanyang utos, libu-libong drone ang inilunsad para umatake sa mga base militar at commercial ships sa Red Sea. Maraming beses na siyang nagbabanta na buburahin ng Israel sa mapa at palaging sinasabi na handa raw ang Iran sa kahit anong digmaan. Pero isang bagay ang hindi niya inasahan, na talagang matutuloy ang banta ng Israel. Ayon sa ulat, ilang oras lang bago ang pag-atake, nakunan pa si Salami na tinatawanan ang mga banta ng Israel. Akala niya puro salita lang. Pero pagdating ng madaling araw, isang misil ang tumama mismo sa kanyang kwarto. Habang siya ay natutulog, patay agad si Salami, pati ang ilan sa kanyang bodyguards. Wala nang natirang buo sa itaas na bahagi ng gusaling tinitirhan niya sa Tehran. Ang nakakagulat, sa halip na magluksa, marami sa mga ordinaryong Iranian ang nagdiwang. Para sa kanila, simbolo si Salami ng pang-aapi at korupsyon. At ngayong wala na siya, tila may liwanag na sumilip sa madilim na ulap ng takot at kontrol. Hindi lang mga dayuhan ang naging biktima ng kalupitan ni General Salami.
Maging ang sarili niyang mga kababayan ay hindi rin niya pinatawad. Simula noong year 2019, si Salami mismo ang nag-utos ng marahas na pagsupil sa mga nagpoprotesta, mamamahayag, aktivista at mga kalaban sa politika. Libo-libo ang naaresto, marami ang nawala na lang bigla at daan-daan ang napatay habang hawak niya ang kapangyarihan. Pero ngayong patay na si Salami, naiwan ng IRGC na parang pugot na katawan sa gitna ng isang krisis. Bagamat mabilis na pinalitan siya ni General Ahmad Vahidi bilang pansamantalang leader, hindi ito sapat. Walang makakapuno sa lalim ng karanasan, talino at tiwala na naipundar ni Salami sa loob ng mga dekada. Pinakaimportante, si Salami ay hindi lang sundalo. Siya ay itinuturing na pinakamalapit na tao ni Ayatollah Khamenei. Isa siyang haligi ng revolusyon. Pero ngayon tila hindi lang pagkawala ni Salami ang dapat alalahanin ng Supreme Leader. Ang mas malala, baka siya na ang isusunod. Hindi pa kailanman pinuntirya ng Israel ang mismong Ayatollah sa mga nakaraang taon. Pero sa tapang ng opensibang ito, malinaw ang mensahe. Wala nang sagrado, wala nang ligtas. Kung ganun kadali para sa Israel na patayin ang ikatlong pinakamakapangyarihang tao sa buong Iran, paano pa si Khamenei? Bukod kay Salami, isa pang napakahalagang leader na napatay ay si Major General Gholam Ali Rashid, isang veteranong general at pangunahing utak sa likod ng mga operasyon ng militar ng Iran. Siya ang namumuno sa Qatam al-Anbiya, ang nerve center ng buong military command. Sa oras ng digmaan, siya ang namamahala sa bawat galaw, mula sa hukbo, himpapawid hanggang sa karagatan. Si Rashid ay hindi lamang strategist, isa siyang alamat. Isa siya sa iilang natitirang general mula pa nung brutal na Iran-Iraq War noong dekada 80. Dati pa siyang kasama ni Qasem Soleimani sa mga labanang hindi mabura sa kasaysayan. Ang talino niya sa conventional at guerrilla warfare ay hindi matatawaran. Sa madaling salita, siya ang utak ng buong depensa ng Iran. Nang bumagsak ang mga missile sa Tehran, si Rashid ay nasa loob lang ng kanyang tahanan at hindi man lang siya nakaligtas. Masakit ang pagkawala ni Rashid para sa Iran. Bukod sa pagiging pangunahing military planner, siya rin ang arkitekto ng mga sabayang opensiba. Siya ang kumokonekta sa sariling puwersa ng Iran at sa mga alyadong grupo gaya ng Hezbollah, Houthis at Hamas. Ang resulta, isang sabayang atake sa iba't ibang parte ng rehiyon na nagdudulot ng kaguluhan sa mga kalaban. Pero ngayon wala nang ganong utak. Wala na ang taong kayang magplano ng sabayang pag-atake sa maraming front. Wala na ang tulay na nag-uugnay sa regular army at elite IRGC. Ang mas masaklap, hindi lang sina Salami at Rashid ang nawala. Tinarget din ng Israel si General Mohammad Bagheri, ang pinakamataas na opisyal ng sandatahang lakas ng Iran. Siya ang taong direktang sumusunod kay Khamenei at may kontrol sa Army, Navy, Air Force at mismong IRGC. Isa siyang teknokrata, tagapag-ayos, tagapamagitan at tagaplano. Si Bagheri ang nanguna sa pagpapalakas ng sariling kakayahan ng Iran, lalo na sa paggawa ng mga misil at drone. Sa kanyang pamumuno, naging mas agresibo ang mga hakbang ng Iran tungo sa pagkakaroon ng sandatang nuklear. Siya rin ang pangunahing muka ng diplomasya sa militar, bumuo ng alyansa sa mga bansang gaya ng Russia at China. Pero ngayong patay na siya, ang lahat ng kanyang nasimulan, lahat ng koordinasyon at plano, tila naglaho rin. Sa loob lang ng ilang oras, winasak ng Israel ang buong hierarchy ng militar ng Iran. Wala na ang mga veteranong leader, naiwan ang mga baguhan, at isang supreme leader na takot at nagtatago. At hindi dito natapos ang pinsala. Kasama sa mga naiulat na napatay ay ang commander ng Quds Force na si Brigadier General Esmail Qaani, ang aerospace commander na si Brigadier General Amir Ali Hajizadeh, IRGC Navy Commander Admiral Ali Tungi, at Ground Forces Commander Muhammad Pakpur. Sa isang ulat may tinamaan daw na isang malaking IRGC Command Center kung saan mahigit 20 general ang napatay sa isang bagsak, at ito ay isa lang sa maraming target ng operasyon. Ang resulta, halos lahat ng posibleng pumalit sa pamunuan ay patay na rin. Tuluyan ng binasag ng Israel hindi lang ang kasalukuyang liderato ng Iran, kundi pati ang susunod na henerasyon nito. Para kay Khamenei, ito ang pinakamalaking trahedya ng kanyang pamumuno. Ang mga taong ito ay hindi lang opisyal. Sila ay kanyang mga alagad, proteges at matagal ng kasangga. Ngayon wala na sila. Hindi lang sa pagpapakita ng lakas sa labas ng bansa, naging malupit si Khamenei. Pati sa loob mismo ng Iran, ginamit niya ang IRGC para patahimikin ang mga tumututol. Pero ngayon napilitan siyang buuing muli ang isang gumaganang pamunuan mula sa mga natirang tauhan. Kahit alam niyang hindi sapat ang karanasan ng mga ito.
Gaya ng nabanggit sa simula, iginiit ni Prime Minister Benjamin Netanyahu na ang dahilan ng buong operasyon ay para pigilan ang Iran na makabuo ng nuclear weapons. Kaya bukod sa mga pasilidad militar at leader ng hukbo, pinuntirya rin ng Israel ang mismong puso ng nuclear program ng Iran, ang mga siyentipikong gumagawa nito. Hindi ito ang unang pagkakataon na tinarget ng Israel ang mga nuclear scientist ng Iran. Sa loob ng mahigit 15 taon sunod-sunod na namatay sa mga kahina-hinalang aksidente at pag-atake ang ilan sa kanila. Karaniwang gamit ng Mossad, car bombs na may magnetic explosives at tahimik na assassination. Pero sa pagkakataong ito, hindi na lang ito basta serye ng pagpatay. Isa itong buong paglipol. Ayon sa mga ulat, 6 na prominenteng Iranian nuclear scientists ang napatay sa loob lang ng isang gabi. Kabilang dito sina Dr. Fereydun Abbasi Davani at Dr. Mohammad Mehdi Taranchi, dalawang haligi ng siyensyang nuklear ng Iran. Si Dr. Abbasi Davani ay isang batikang physicist na may PhD sa nuclear physics. Siya ang dating pinuno ng Atomic Energy Organization ng Iran mula 2010 hanggang 2013 at isa sa mga pangunahing utak ng uranium enrichment program. Noong November 29, 2010, muntik na siyang mapatay sa isang car bomb attack. Isang motorcycle assassin ang naglagay ng bomba sa sasakyan niya, pero milagrosong nakaligtas siya. Matapos noon, mas lalo pa siyang naging aktibo. Siya ang naging simbolo ng determinasyon ng Iran na ituloy ang nuclear program sa kabila ng lahat ng pagsabotahe. Ngayon patay na siya kasama ang kanyang asawa at anak, pinatay mismo sa loob ng kanilang tahanan. Ang isa pang target ay si Dr. Mohammad Mehdi Taranchi, isang dekano ng nuclear engineering sa Shahed Beheshti University. Isa rin siyang pangunahing researcher. Pinatay rin siya sa parehong gabi sa isang hiwalay na operasyon. Kasama nila, napatay rin sina Dr. Abdul Hamid Minisher at Dr. Ahmed Azofagari, pawang senior experts mula sa mga prestihiyosong nuclear facilities. Halos sabay-sabay ang lahat ng pag-ataking ito na nagpapakita ng sobrang lalim ng intelihensya ng Israel. Hindi lang gusali o laboratorio ang pinuntirya nila, kundi mismong mga utak sa likod ng teknolohiya. Sa iisang gabi, pinutol ng Israel ang pisikal at intelektual na pundasyon ng nuclear program ng Iran. Gaya ng inaasahan, kinundena ng Iran ang mga pagpatay na ito bilang tahasang war crimes. Ayon sa kanila, karamihan sa mga missile strike ay tumama sa mga residential area na nagdulot ng di maiiwasang pagkamatay ng sibilyan. Pero kung sa taktikal na pananaw malinaw, nakamit ng Israel ang layunin nito. At kung magbabalak mang gumanti ang Iran, malinaw din ang babala ng Israel. Isunod pa natin ang Supreme Leader mismo. Si Ayatollah Khamenei ay ngayon nahaharap sa pinakamalaking krisis sa loob ng 36 na taon niyang pamumuno. Hindi pa kailanman nayanig ng ganitong kalaking trahedya ang kanyang rehimen. At sa panahong ito ng galit at pagkakawatak-watak ng taumbayan, mas lalo itong delikado. Simula pa noong 2019, sunod-sunod ang malawakang protesta sa Iran. Mula sa taas ng presyo ng gasolina hanggang sa matinding katiwalian sa gobyerno. Noong 2022, lalong uminit ang galit ng bayan matapos ang pagkamatay ni Mahsa Amini sa kustodiya ng Morality Police, isang insidenteng nagpaalab ng mga protesta ng kababaihan. Lahat ng ito ay marahas na sinupil ng IRGC. Pero ngayon wala na ang mga lider na pumigil noon. Posibleng muling sumiklab ang mga pag-aalsa at mas malaki, mas masidhi. Kahit ang mga dati walang pakialam, ngayon ay nagagalit na rin. Para sa kanila, kabiguan ito ng pamahalaang dapat ay nagpoprotekta sa bayan. Sa kabila ng katahimikan sa lansangan, ang oposisyon ay nagdiriwang ng palihim. Ang mga outlet gaya ng Iran International na nakabase sa London ay todo ang balita. Pinapakita na tuluyang napahiya at nalantad ang kahinaan ng rehimen. Alam ito ni Khamenei. Kaya sa isang televised speech, nagbanta siya na matinding ganti ang naghihintay sa Israel. Tinawag niyang isang mabigat na krimen ang mga nangyari. Pero sa totoo lang, kahit anong tapang ang kanyang ipakita, alam nating nasa bingit na ang kanyang kapangyarihan. Ang militar ay wasak, ang nuclear program ay durog, at ang mga pinakamatatalino at makapangyarihang tao ng Iran ay patay. Ang pinakamasakit, iniwan siya ng mga inaasahang kakampi. Ang Russia at China na dati laging nagpahayag ng suporta ay nanahimik. Wala silang tulong, wala silang pagkilos. Samantala bukas at hayagang sinusuportahan ng Estados Unidos, Germany, France, NATO at buong European Union ang ginawa ng Israel. Para sa kanila, ito ay karapat-dapat na aksyon para pigilan ang panganib mula sa Iran. Kaya ngayon hindi basta-basta makagaganti si Khamenei.
kailangan niyang mag-isip ng mabuti. Kung lalaban siya ng todo, baka tuluyan nang bumagsak ang Iran. Pero kung tatahimik naman siya, baka bumaliktad ang sarili niyang mga tauhan. Sa lahat ng posibilidad, mukhang ang tanging ligtas na hakbang ay makipagkasundo na lang muli sa Amerika at sa mga kaalyado nito. Dahil kung hindi lang digmaan ang darating, kundi ang tuluyang pagbagsak ng rehimeng kanyang binuo at pinanghawakan sa loob ng mahigit 3 dekada.